kasagutan. Hindi ang nakikipagdiskusyon sa mga bagay na hindi naman nakakatulong sa ating bansa, lipunan at sa namamatay nating kalikasan. Ang inyong kaibigan, ni Jaime Leandro Reyes, aka Founder Jim Ray, ay naging isang tunay na makakalikasan noong pang taong 2000 sa awa ng sa mga namatay at namatayan sa tinatawag nating Payatas Tragedy, na hanggang sa panahon ngayon ay karaniwan ng may mga pangyayaring katulad nito. Nakakaawa naman ang ating mga kababayang mahihirap. Lagi na lang ba silang magdurusa at mamamatayan o mamamatay ng dahil sa tambak ng mababaho, madumi at punong-puno ng mikrobyong basura? Kaibigan ba kitang talaga? Kung gayon, ay pag-usapan natin kung paano tayo makakatulong sa ating mga komunidad, sa ating kalusugan, sa ating pamilya, at sa ating kalikasan. Iisa lang ang buhay natin. Pahabain na natin ito. Alam natin ang gagawin kung paano. God bless po sa inyong lahat at God bless po sa aking mga kaibigan. Jaime Leandro Reyes or Founder Jim Ray. Sumento? Okay na po. Hindi ako sumulat yan eh. Okay. Yun nga po sinasabi natin parang nasasayang yung aming pinag-aralan eh. Tungkol po ito dun sa nangyari dun sa Payatas Tragedy. No? Doon nga sabi niya sa awa sa ating mga kababayan na mahihirap. So sila ay pwede naman magpatuloy ng kanilang ginagawa ng malinis na paraan na wala na halos tambak ng basura, na wala nang yun ang mga tinuturo namin. Pero bakit napakahirap yata kumbinsihin ng mga likod bayan? Oo nga po, bakit nga po kaya? Oo, tapos mababalitaan mo na may namatay, natabunan ng mga basura, meron na naman tapos may naglalagay ng mga dumpster sa malapit sa mga eskwelahan. Ako sir, ang laking servisyo po na. Hindi malaman Samantalang, tingnan niyo po Republic Act 9003 na ginawa. Halos pareho po nung inisip namin eh. Kaya lang yung sa 9003, wala sila ng mga bionicular solution. Okay. Pero meron din silang composting machine. Sir, meron din eh. Saan po yung bionicular solution? Yung Gardasil. Okay. Yung ating Gardasil. Yung bionicular solution, yung Gardasil na pumapatay ng mga mikrobyo. Okay, sir. Wala sila noon, wala sa patasyon. Ngayon, meron din silang composting machine, meron din silang MRF sa batas Ang nakakatuwa dito, meron din silang landfill. So, parang nagkakaroon ng problema yung dalawa, di ba? Oo, sir. Ang landfill, di ba? Tambak. Oo, pero meron pa rin solusyon dun eh. Patulan lang patulan lang doon natin ilagay yung MRF sa tabi ng landfill. Oo, landfill, sir. Mas maganda. Di ba? Oo. Mas ginhawa pa yung mga magtatrabaho. Di ba? Opo, kasi malapit lang eh. Pero ayaw pa rin nila nun. Bakit naman? Ewan po. Ngayon, yun ang nakakapagtaka. At ang batas ng Republic Act 9003 nilulunod na po. At tanungin niyo yung mga barangay kung alam nila yung Republic Act 9003. Sasabihin sa'yo, ha? Kung meron na, ayaw nila pag-aralan. Okay, sir. At isa pa, English. Oo. Hindi pa pwede namang Tagalog yun, sir? Hindi, yun nga ginagawa natin eh. Oo, di ba? Okay, sa kalikasan ng wikang Pilipino, meron ng siguro mga hanggang 3 artikulo kung malipat yun eh. Nalipat na. Okay. Mas maganda nga yun, sir, kasi alam niyo sa mga hindi nakakaintindi. Oo, kasi may mga pinuntahan nga ako dyan barangay eh. Sabihin ka agad sa'yo, huwag mo ko kausapin English Tagalog ang salita ako na nga Kaya nga, sir, hindi niya alam, hindi rin ako marunong mag-English. Kasi ginahan niya ako dinasinda ko siya. Magaling ako mag-English. Saka nga, mas maganda na nga po yun eh. Nagkakapalitan kayo ng diskusyon. So, parehong alam na wika ninyo. Kaysa naman po, mag-i-English ka, nakatanga naman yung mga nakikinig sa'yo, para hindi nila naiintindihan. Di gamitin na natin yung ating wika. Alam mo bang sa Facebook tayo nag-umpisa niyan? Ang paggamit ng Tagalog. At inumpisahan ko po yan sa Pambansang Wika at Kalikasan. Ngayon sa Pambansang Wika at Kalikasan, marami kong nakakaaway. Marami kagad.
May nakakaaway ka na kagad sa ano pa lang na yun. Kasi meron sa parting, sabihin na natin, parting Timog, Katimugan, na ayaw nila magsalita ng Tagalog. Bakit? Ano po ba ang lingwahe nila? Mga Huwag ko na sabihin, dialekto? baka lalo magalit sa Okay, akin. okay. Mga dialekto nila. Oo, yun mas gusto nilang Kasi, gamitin. ito na lang, 3 wika ang nag-aagawan sa wikang pambansa. Pinag-aagawa mo rin po pala yung ikaw pambansa. Ilocano, Tagalog, Cebuano. Gusto nilang kilalanin sila bilang wikang pambansa. Ganun Gusto ba? rin nila. Kaya nga yan na ano yung wikang Pilipino, no? At yung kumakontra sa akin sabi, ang wikang pambansa raw ay marami. Hindi kayo English speaking kasi kayo. Ang wikang Pilipino po ang marami. Pero ang wikang pambansa, isa lang, Tagalog. Isa lang, Tagalog. Tagalog Oo. lang. Ibig sabihin ng wikang Pilipino, yung wika na sinasalita Ang wikang ng mga Pilipino, Pilipino. nandun yung English, Oo, nandun yung English. Ilocano, Oo, nandun mga yung Cebuano, nandun yung lahat ng wika. Alam niyo po ba kailan na wika natin sa Pilipinas? Alam ko lang po siguro mga 5. Right? Kailan po ba? 172. 172 na po pala. Kaya, kita mo, may mga parang ibon nga kung mag-usap. Yan. Di ba gano'n tayo mag-usap, ano? Wala naman. So, yun nga, sinasabi ko, no? Dahil sa dami na nakakalaban, Oo nga. ginawa ko yung Kalikasan at Wikang Pilipino. Kalikasan at Wikang Pilipino na nasa 3 taon na ngayon. Yun medyo sinasabi ko sa kanila na mag-post kayo kahit anong gusto nyo salita. Oo po. May sasalita pa sa kanila. Siyempre naman, may magkukomento rin na kababayan nila. Nakababayan nila. Kaya ako medyo nakakaintindi ko ng konti ng Ilocano sa ng Bisaya. So, maaaring makasagot din ako. Oo, titignan ko lang naman sa kung ano ibig sabihin. Yung translation, sir. Translation, makakasagot ako. Kaso, wala rin nila ginagawa. Ito. Meron ba tayong monitor? Meron nga. Kasi parang parang pag hindi ko nakikita yung sarili ko, parang ako nagtawa sa ating mga technician dito Parang ngayon lang ako nagbibiro. Lagi mo ako nagbibiro. Okay, ano ba ang gusto pang pag-usapan natin? Yun nga, sir, yung kagaya ng aming, sa ating proyektong initial, sir. Proyektong initial. Yung segregation nga, sir, ng basura. Okay, pag nakausap natin yung grupo mo sa kababaihan ba yun? Apo, sa kababaihan. Okay, Willing naman po sila. initially, tuturuan natin sila paano magkakapera sa basura. Initially. At sana nga makausap ko yung mga nangangasiwan ng ating pag-posting message sa Metawayan. Ito nga po pala, sir, kasi yung eskwelahan na naanuhan natin, nagpa-follow up regarding sa binigay namin proposal. So, sa mga eskwelahan po na nabigyan namin ng proposal, tutuloy po natin yung proyekto na yan. Kaso nga lang po ngayon, as of now, nag-step by step po tayo para po sa mga tao. Hindi ganun ang paliwanag. May kumukontra po. May kumukontra kaya ako hindi pa nagagawa. Ganun lang, kasimple. Huwag mo sabihin na kaya hindi natin magawa dahil siguro, pag nawala na yung kumukontra. Opo. Ano pa po kasi natin. Kasi, akala naman, sinasapawan sila. Eskwelahan na nga yung gusto tumulong. Opo. Tutuloy po namin yung proyekto na yan. Hintay-hintay lang po. Tutuloy namin yan. At huwag po kayong mag-alala. Gagawin ho namin lahat ng magagawa namin bilang mga kalikasan na makatulong po sa ating problema sa basura. Saka sir, ang kagandahan nga nito, meron akong school na kasi nga, yung binigay natin proposal, nagkaroon sila ng idea, sir. Alam mo, ginawa nilang parang, ang tawag doon, fund. Nag-ano sila ng, contest. Hindi pera ang pag-uusapan, sir. Na paramihan ng